Buhay at Patnubay. Halina at samahan niyo po ako, Sister Leona Villarreal, sa programang nagtatampok ng mga kwento ng buhay at pangyayari na kung saan naranasan ang dakilang patnubay ng poong may kapal. Buhay at Patnubay. Nagbibida ng hiwaga ng pananampalataya at himala ng pagbabagong buhay na bunga at kaloob sa sinuman na nakipagkaisa kay Kristo na ating Panginoon. Buhay at Patnubay. Kasama si Sister Leona Villarreal. Tuwing Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Programang Makadiyos. Handog ng Balisong Channel. Magandang umaga po at isang pinagpalang araw sa ating lahat. Indeed, every kissing is a blessing. Medyo maulan, pero praise God at kami narinig. Nagising. Ate Vicky, nagising. Malakas ang katawan, ano? At masaya. Masaya ang puso. Ayan, magandang araw po. Pinagpalang umaga, gabi sa mga, sa iba po kasi gabi. Sa naabot po ng programang ito, sana po ay makinig po tayo at atin pong alamin ang mga bagay-bagay na hatid ng Diyos sa araw na ito. Amen. At sa atin pong pagpapatuloy, tayo muna po ay aawit sa Panginoon via recorded video po. Yakap mo ako sa aking karumihan,
inibig mo ako nang di ka salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Amen. Tunay nga, Panginoon, salamat sa sukdulang biyaya mo sa amin. Sa umagang ito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Malapit sa inyong trono ng biyaya. Paging dapatin mo kami sa umagang ito, sa ministeryong ito. Patawarin sa lahat ng aming mga sala, naisip, nasalita, nagawa. At bigyan mo kami ng kalinisan ng puso upang kami makaharap sa inyo at sa inyong mga anak sa umagang ito. Palahin mo nga aming programa. Kayo po ang mataas, itago kami sa likod ng iyong krus. Ang iyong kaninginingan ang makita sa umagang ito. Dinadalangin namin ang lahat ng mga kasangkapan kagamitan dito sa studio. Kayo po ang papala. Nawa nga po, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mo na mahahayag ngayong araw na ito. Ito ay makapagdala ng pag-asa, pagmamahal, higit ay ang inyong pagliligtas, Panginoon. Maraming salamat. Sa inyo po ang papuri. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pong mga verses ay matatagpuan sa Luke 10:25 to 37, the parable of the Good Samaritan. On one occasion, an expert in the law stood up the test, Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered,
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Mhm. And love your neighbor as yourself. Mhm. You have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Mm. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Mm. Jesus told him, go and do The same. likewise. Mm. Sige po, manalangin po muli tayo ng kaunti. Ama naming Diyos, ito po ay iyong salita. Ikaw po ang siyang mangungusap sa bawat isa sa amin ayon sa pangangailangan ng bawat isa upang lumago ang pananampalataya. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So yun po, magandang araw po sa ating lahat, sa mga nanonood. Sorry po. Sa Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa, maging sorry. Ang title sa Bible ay Ang Mabuting Samaritano at marami ang nakakaalam nito. Ayan. Ganda. So, alam po natin. So, nasaan man po tayo, ano po? Whether you're watching from your sala, Mhm. boarding house, break room, dormitory, kung nasa work man po, welcome po. Mm. God sees you. God knows where you are. Today, we reflect on those verses and specifically Luke 10:27. Napakaganda po nito dahil ito po ay angkop sa araw ng mga puso at pag-ibig po ang atin pong pinag-uusapan ngayon. Ang sabi po dito, ulitin po natin yung Luke 10:27 na kung saan po ay summary ng kabuuan ng mga verses na atin pong binasa. Yun pong, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. At ito po ang sunod, love your neighbor as yourself. Kung sa bagay po, ito po ay simpleng verse, very familiar po sa atin. Pero kung tutuusin po, ito pong verse na ito ay napakahiwaga. Ano po, talagang maganda po para sa self-reflection ngayon pong Heart's Day. Araw ng mga puso. So, ito po ay challenge sa atin, paano tayo mabubuhay, paano tayo magtatrabaho, paano po tayo magpo-post ng ating mga paboritong i-post sa online, paano natin mamahalin ang ating pamilya, paano natin itatrato ang mga tao sa bawat araw. Ang background po ng text na ito dun sa Luke 10, a teacher of the law asked Jesus, what must I do to inherit eternal life? At ang sagot naman po ni si Jesus po, he replied with a question and the teacher himself answered with this verse quoting from Deuteronomy 6:5 and Leviticus 19:18. Yun pong nagtanong ng Levitico, marunong po siya. Actually, alam po niya ang sagot. Sinabi po niya,
So, you already know the answer, sabi po ni Mm. Jesus. Mm. But knowing is different from doing. Mm. That's why after this, Jesus tells the parable of the Good Samaritan. Yun po ating sinabi. To show what loving God and loving neighbor really looks like in real life, not just in Bible study. So, kasi maaari po tayo inapopost ng mga verses o yun pong mga naaaral natin sa Biblia. Pero ang pinaka matindi po nun, paano po natin yon ina-apply sa ating tunay na buhay. Yun po ang emphasis po ng ating Panginoong Jesus. Loving God with everything. Yun po ang sinabi doon. And Jesus breaks it down into 4 parts. Number 1 po, with all your heart. So this is about affection and devotion. What do we truly love? For us today, our hearts are pulled in many directions. Ano po, ang ating puso. Nandyan po ating pamilya, trabaho, at yun pong nasa abroad, yun pong padala, paano po kakasyahan, minsan uutang pa po sa amo. Ayan, yung mga utang, yung sa social media, kung paano makakasurvive, lalo na po kung minimum wage po ang ating natanggap sa bawat araw, tapos po ay kunyari, 5 sa pamilya, nako, talagang grabe po. So, to love God with all our heart means He is not just a Sunday God, but a daily priority. Even when life is busy, messy, and painful. Doon po sa aking mga binanggit kanina, sa atin pong sa pamumuhay po natin, anuman po ating sitwasyon, God sees us, nasaan man po tayo. Pero, hindi lang po yung tayo inasimba o kahit nagbasa tayo ng Biblia o kaya po tayo nanalangin. Hindi yung pong tayo regular na nasa simbahan sa linggo. Yun po, yung sinabi po doon ay talagang with all your heart. At ang number 2, ito po, matindi. With all your soul. Naku, ito po ay sa kabuuan ng pagkatao. This speaks of who you are at your core. Yun po, kabod. Yun po talagang buong kaluluwa. So even when you feel lonely, kahit na po, siyempre hindi naman po tayo exempted sa mga problema. Kung minsan po talagang masaya tayo. Pero kung minsan din po, tayo po ay malungkot. Kung minsan ay may sakit. Kung minsan hindi po tayo napapansin. But, alalahanin po natin, our soul matters to God. Even when your job defines you, dahil kung minsan po sa atin pong kultura, pag po meron po tayong mga tinatawag na, lalo na po sa atin, sa ating bansa, yung parang may mababang trabaho, may mataas sa trabaho, pero hindi po yun. Kahit po gano'n, even yun po i-define ng mga tao sa atin, kung ano ang ating trabaho. Kung minsan po, anong trabaho mo? At pagka po minsan, pagka medyo hindi mataas parang medyo iba po ang pagtingin sa atin. Discrimination. Yan, meron pong discrimination. But you are not just a worker. Tandaan po natin, kung tinanggap po natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, yun po ang sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Kung yun po ay, kung tayo po ay nanampalataya, tayo po ay anak ng Diyos. So you are not just a worker. You are His child. Tayo po ay anak ng Diyos at tayo po ay pantay-pantay sa Kanyang harapan. So, love God with all your soul. Yun pong kabuuan ng ating pagkatao. Ang ganda po So sa puso, heart, yun pong ating soul, at yung pong number 3, with all your strength, buong lakas. Tayo po ay buhay pa. Kung ano po ang ating kondisyon, tayo man po ay malakas, o tayo man po ay may sakit, nasa banig ng karamdaman, pero meron pa po tayong lakas, tayo po ay humihinga pa. So this is about what you do po. Our strength is spent daily. Ano po? Kung minsan po, yung atin pong araw-araw na buhay ay medyo tiresome na po. Iba't iba po ang ating kalagayan, pero meron pong relax. Pero meron po talagang, halimbawa po, yung long shifts, kagaya po ng mga doktor. 24 hours, minsan nagtatrabaho. O kaya yung mga duties sa mga planta. And then, pagdating po sa bahay, bagsak. Ano po? Nag-overtime tayo. Ang iba naman po, dahil sa sobrang traffic, naku po,
aalis po ng alas 4 para makaabot sa alas 8 na Mm. yun pong ano, tapos po yung siyempre medyo may kamahal ang pamasahe. Baka po ang iba po sa atin ay caregiver. Mm. Yun po. So, ibig sabihin po, tayo po pero tayo po ay may lakas. We are a child of God and He is giving us a chance to live. Sabi po, loving God with our strength means offering Him our work ethic, our excellence, and our faithfulness even when no one claps. Kahit po tayo hindi pinapalakpakan. Dahil kung minsan po, baka po tayo pagod sa trabaho, and yet pagdating po sa bahay, syempre, ang sulit ay kunyari ay kulang. At medyo nakakadaing ang kasamahan sa bahay o may hinihingin, hindi natin ibagay. Tapos pagod tayo sa trabaho, ano po. Pero, we are a child of God. Love Him with all our soul. We should be thankful na tayo po ay may lakas, may chance na magtrabaho, kahit po tayo hindi nire-recognize, walang pumapalakpak sa atin. Mahalin po natin. Yun po yung sinasabi, with all your strength. Dahil tayo po ay buhay pa, tayo po ay may lakas. And the last one, with all your mind. Talaga po. This is about how we think. What fills our thoughts? Ano po yung nasa sa ating puso? O nasa sa ating isip, rather. Tayo po ba'y nag-aalala? Tayo po ba ay may mga comparison? Inahambing po na ba natin ang ating sarili sa ating kapwa? Mm. Tayo po ba ay may bitterness? Tayo po ba ay takot sa ating kinabukasan? Loving God with our mind means choosing to trust Him, to think with hope, and to let His Word shape our decisions. Yan. Talagang sa Diyos po ang atin pong natin po ibibigay ang lahat. At yun pong huli, sabi po, love your neighbor as yourself. Jesus didn't stop with loving God. He added, love your neighbor as yourself. Alam po ninyo, as I reflect dito po, Lord, kailan ko po minahal ang aking kapwa? Katulad ng aking sarili. Kung minsan po, for us today, kagaya din po ninyo, tayo po ay mga tao, minsan hindi po tayo perfect. Our neighbor might be a difficult co-worker. Yung wala naman tayong ginagawa pero parang galit sa atin, o kaya tayo ay inuunahan, or hindi mahirap talaga pakisamahan. Yeah. Maaaring family member na nakakasakit din sa atin. O kaibigan, maaaring churchmate, a fellow Filipino abroad. Dahil kung kayo po ay nasa ibang bansa, kung minsan po, narinig po natin, naku, Filipino pa naman, kababayan pa naman. So, maaari pong gano'n. O kaya ang ating boss. Someone with a different opinion online, yung pag nabasa natin, naku, parang iba ang ating nasa isip. At saka yung mga nababasa po natin na ngayon, naku, bakit ba ganito? Lalo po sa sitwasyon ng ating bansa. Someone who can't give anything back. Tinulungan po natin ng tinulungan, and yet, maaaring, hindi na nga tayo tinulungan, masama po ang ginawa po sa atin. Ang hirap po nun. Kahit po ako po ay talagang may mga times po na pinagdaanan ko po yan. And sometimes, napapagdaanan yung aray ko. Parang napapaaray. Sakit nun po. Pero, ang sinasabi po ng Lord ay loving your neighbor doesn't mean tolerating abuse. Hindi naman po natin sa tinotolerate ang abuse o yung inaabuso po tayo. But it does mean choosing kindness, mercy, and grace where hatred is easy. Piliin po natin ang kabutihan, yung kahabagan, biyaya. Lalo na po yung biyaya. Yung hilingin po natin sa Diyos, yung kanyang biyaya, na mapagtagumpayan ang lahat ng ito sa kabila ng atin pong dinaranas. At yun pong mga practical na example sa ating buhay, loving God with your heart may look like praying instead of panicking. Yun po ay ginagawa ko, pinapractice ko po yun. Sali po na ako, aray, ang sakit. Silently ako po ay nananalangin. Loving God with your mind may mean forgiving instead of replaying hurt. Yung sasaktin din po sila, hindi po. Hindi po yun ang iniuutos po sa atin ni Lord.
Kaya po talaga yung sumunod po kay Lord ay hindi po madali. Kailangan po pasanin ang krus. At kabilang po sa krus na yon, yung po tayo pag nasasaktan, sa halip po tayo gumante, tayo po ay manalangin ng kabutihan para po sa mga tao na nakasakit sa atin. Loving your neighbor may mean checking on a kababayan who's struggling abroad. Sa mga nanonood po sa nasa ibang bansa. It may mean speaking respectfully online, even when others are toxic. At kung hindi lang po maganda ang ating isusulat sa ating mga FB, mga messages, mga Twitter, at kung ano-ano pa, maganda po siguro sa papel po natin isulat, at pagkatapos po ating sunugin, sabay ang dalangin, Lord, forgive me sa akin pong naiisip na ito. Real love is not loud, it's consistent. So, para po sa ating pagwawakas, Jesus shows us that true faith is not just belief. Ang tunay pong pananampalataya hindi lamang po naniniwala. It's love in action. At ang pananampalataya pong walang gawa ay walang kabuluhan. Sinabi po yan sa kanyang salita. You cannot say you love God and hate people. Ang tanong po, sa atin po mga kinalalagyan, baka po meron po tayo mga people, mga tao na kinamumuhikan, kinagagalitan. May hinanakit po tayo sa araw na ito. So, you cannot truly love people without being rooted in God's love. Ang Diyos po ang ating pag-asa. And this verse calls us back to what really matters. Love God fully, love people sincerely. That's the life that honors God. Yung pong challenge po sa atin. Ngayong week na ito, at sa susunod na araw, atin pong tanungin ng ating sarili araw-araw, am I loving God with my whole life? Buong pagkatao. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Para pong panatang makabayan. Or just part of it. Baka po sa isip lang, tapos hindi po natin iisagawa at hindi natin iisapuso at lalong hindi na iisagawa. So, hindi po yung kabuuan ng ating pagkatao, partial. Ang kailangan po ay talagang 100%. Small acts of love done consistently can change life. Tugunin po natin ng kabutihan. Kasama po ako sa pinangangaralan ng Panginoon sa araw na ito. Hindi po ako exempted. I am not a perfect person. But this is a good reminder to me or to us, lalo po ngayong araw ng mga puso, araw ng pag-ibig. So para po sa ating pananalangin, if you are watching right now and you feel that your love for God has grown cold, nalalamig po tayo. If you've been tired, distracted, or wounded, tayo po ay may masasakit na nasa puso. If you want to return to loving God with all that you are, I invite you wherever you are to place your hand on your heart po. And let us pray po. Sige po, ilagay po natin sa mga nanonood po at manonood pa once atin pong ilagay po ang ating kamay sa atin pong tapat ng ating mga puso and let us pray. Lord, we come before you today. We admit that sometimes we love you halfway. Hindi po buo ang amin pong pagmamahal sa iyo. Pinipili po natin na ikaw po ay mahalin. With all our heart, soul, strength, and mind. Paghalingin mo po ang amin pong mga wasak na puso, wasak na buhay. Turuan po kami na magmahal sa iba katulad po ng iyong pagmamahal sa amin. Amin pong sinusurrender ang buo naming pagkatao sa iyo. At nagpapasalamat po kami sa iyong pagpapaalaala sa amin mula sa iyong salita sa araw na ito, ng araw ng mga puso. Nawa po ay kami po ay makapagmahal ng buong buo dahil ikaw po ang tutulong sa akin. Sa akin o sa amin dahil ang amin nga pong buhay ay sinurrender namin sa iyo at ikaw na po ang bahala sa amin. Kaya't ang katagumpayan po ay hindi sa amin magmumula, kundi ikaw ang magbibigay, magpapatagumpay sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sobrang maganda. Ito na. Yung
love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Talaga, Mind. kaya tayo narito we are loving God with our strength, Yes, kahit po. medyo uga-uga pa. Mga Talaga, senyor. with all our strength, we will love the Lord and with all our might. So, ayan po. Siguro naman, ito napaka-liwanag, ah, kompletong mensahe tungkol sa yung kalaliman ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. So, ayun po, magbabalik kami. At siguro tuloy-tuloy na tayo. Ano? Sa video. Take me to your best friend house, go around and smile. Guided by DepEd Order Number 010, Theories of 2024 on the Matatag curriculum, and anchored on the 1987 Philippines Constitution's commitment to protect every child, Alanginan Senior High School proudly brings to life Project OFW LW, Overseas Filipino Workers, Learners Welfare. This initiative recognizes the unique realities faced by learners with OFW parents and responds to the call for holistic, future-ready education, strengthening literacy, life skills, values, and emotional well-being. Through a learning and enhancement symposium on understanding the cost of migration and fostering strong family, learners are guided to understand that not only opportunities, but also the emotional sacrifices of migration, building communication, trust, and resilience across distance. Alongside this is a social activity that creates a safe and expressive space where feelings are validated, stress is eased, and hope is strengthened through connection, joy, and shared experiences. Project OFW-LW nurtures faith, family, purpose, and patriotism, shaping learners who are makajos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Because even across distances, strong homes build resilient dreams. Yan. Hello, Sister Joy. Galing. Sister Joy Ilagan. Mga Mhm. po. Yan. So, ang ganda po nung project na yun, ano po, para po ito sa mga anak ng OFWs. At ang dami po, yun ay, yung kakita naman po natin sa video. Mm. So, yun po ay isang symposium, programa po yun ng Alangilan Senior High School para po nga po sa kanila. Mm. Alam naman po natin na marami po mga nangyayari ngayon, lalo't wala mga parents kahit nakag-uusap sila online, iba pa rin po talaga yung face-to-face at minsan may mga problema sila. At yun pong programa yun po ay paglo-launch at yun po ay
itutuloy-tuloy po. So, kumbaga may connection, mayroong somebody to lean on pag po may mga problema po ang mga bata. Lalo na po ngayon, minsan ay yung mental health talagang issue po ngayon. Kaya ang ganda po ng programa ngayon at nanghiling po natin. So salamat po Ma'am Blessing at nasa pamunuan po ng Alameda Senior High School sa inyo pong pag-unlock na i-play po dito. Kaya po kung dito po sa bagay na ito ay malaki po tulong ito. At ipanalangin po natin ang programang ito. Madami po, more than 200 po kasi yung mga estudyante na kinikater po nito. At ito po ay tuloy-tuloy, nagsimula lang po yun. At para kay Joy Ilaga na nakipag-partner po si Joy po. Para po dito sa programang ito. So, yun po ay dire-diretso. So, yun po. Yun pang isa pang ating nabigyan din nga napansin yung mga malayo, mga kabataan na malayo sa magulang. So, Okay. bayani, ang ating yung mga magulang nagsasakripisyo po doon. Kailangan din po ng mga kumbaga counselors, mga tita, tito, bukod po doon sa mga tunay na kamag-anak. Yun pong mga organization na ganito, malaking tulong po. Dahil ang mga kabataan, mahilig din silang mag-explore, maghanap. Mabuti na po yung mga susumpungan ay katulad po ng ganitong may mga nag-aasikaso na maayos. Yun pong kasing yung maka-Diyos, tao, makabansa, yun po ay makakalikasan, makabansa. Yan. Yun po ay talagang goal po ng education sector. At ng iba pa rin. Yun pong core values din ay talaga pong yun ay minimithi natin. Pero ang dami nga po rin mga napapahamak sa ngayon. Kaya tumutulong po isa po ang samahan. Senior High School at ito pong sina Ma'am Joy para po sa mga OFW, anak ng OFW. So yun po. So yan sakripisyo ng mga lumayo. Nagsasacrifice din itong mga naiwan. At sabi nga lalo pag mga kabataan na sabi nagkakaroon sila ng mga social disturbances, Yes. mga lalo pag emotion. Naalala ko yung aking bunso. Talagang umalis ako siya 6 years old. Tapos mo yun? Dahil nag-abroad kayo? OFW din. Tapos alam mo yung pag siya siguro na-stress na din. Ang nalingil, kumbaga, ay magbunot ng buhok. Siguro, nararamdaman niya yung Makati, masarap na. Hanggang sa ganito na talaga yung panot niya. Anong edad yun? 6 years old. 6 years Kinder. old. Hanggang grade 1. Na talagang sabi ko, hindi nga, meron talagang side effect. May mga pag-ukulan niya ng pansin na nagawin. Pag siguro na-stress, na-depress, nalulungkot, nag-iisip, malayo ang kanyang ina. Ang magulang. Talaga, itong mga kabataan, ito talaga dapat nating Tutukan po. Tulungan. Sa ngayon. Tulungan, hindi lang ng pamilya, kung hindi yung mga sektor, kagaya nito, ito pong sa education sector, mahalaga po ito. At ang education sector ay na partner sa mga ganitong mga organization na may parehong mithiin na ang mga kabataan natin ay mapaayos ang buhay. Matulungan, magabayan po sila. So, yun po yun. Lalo sa mga panahon ito, mas malaking porsyento ng ating mga kababayan ang OFW. Talagang doon sila naghahanap ng mas magandang kinabukasan, yun ang kanilang pinapagpalagay at yun naman nga nangyayari. So talagang may kapalit. May kapalit. So yun po, at sa ating mga binabati natin ating mga OFW, mga makabagong bayani ng ating bansa na bagamat kayo'y malayo, ay samahan kayo ng Panginoon diyan. Ang kalapitan ng Diyos ang maranasan nilang lahat. Ang mga naiwanan din, yung mga pamilya, sa lahat ng mga pamilyang OFW. Yan, sila po ay pwede sila sa mga counseling, yung grupo ni Sister Joy.
At siguro pwede niyong i-channel sa amin dito sa Yeah, Buhay at pwede po. Patnubay. Pwede po. At i-channel namin kayo sa tamang mga tao Mhm. na marami silang alam patungkol sa batas, tungkol sa OFW, Mhm. na matutulungan kayo po. Yun Yun po. po. At Mhm. thank you. Babalik po kami after a short break. Oo. Here at Gourds and Lentils, cultures meet and flavors collide. From our food to our drinks, explore a variety of dishes that originate from different countries, whether it be Singaporean, Indian, Italian, Malaysian. Every dish tells a story. Every spice carries a memory. You will find comfort in every bite, adventure in every sip, and a warm welcome in every moment you spend with us. And for your gatherings and celebrations, we bring the feast to you. Our catering service delivers the same soul-warming dishes straight to your table. At Gourds and Lentils, you don't just eat, you explore, you remember, and you connect. Buhay at Patnubay would like to thank the following sponsors. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y ginago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Yan, amen. This time, magkakaroon po tayo ng short reflection sa Aklat ng mga Juan, chapter 3, verse 3. Ganito po ang sinasabi, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Sabi po dito sa talatang ito, may isang lalaki na sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, guro, nalalaman namin ikaw ay isang guro nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginawa. Maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at panganganak?
may pagkapiloso po din pala ito si Nicodemus. Pero ang sabi siya matalino. Katotohanan sinabi ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. So, ayan po. You must be born again. Minsan, allergic ang tao. Iniisip nila, ito ay isang relihiyon. At saka, ikaw ay nag-born again na. Parang ganyan yung mga term. Pero ito pong pagiging born again, hindi po ito relihiyon. Hindi ibig sabihin sumapi ka sa isang relihiyon. Kung hindi, ito po ay isang karanasan na dapat maranasan ng lahat ng tao at dapat pakanasaing maranasan ng lahat ng tao na sila'y maging born again. Kasi yun po yung sinabi doon na ang maliban na nga daw na ikaw ay ma-born again, hindi ka makakasumpong ng langit, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pong direct, pakisuyo nga ako. Meron po kasing kasabihan, to be born once means physical birth. Those who live only for this world will face 2 deaths. Kasi kung ikaw daw ipinanganak na minsan, 2 beses kang mamamatay. Pero kung ikaw ay 2 beses isisilang, 1 beses ka lang mamamatay. So, ayun ang kapaliwanagan doon, ay ayun nga, may physical death, at ang second death ay yung eternal separation from God. But to be born twice, yun. Yung isinilang tayo sa physical, at yung born again in Christ. Yun. It means that even though namatay na tayo, the body dies, the soul lives forever with Him. For believers, tayo sa atin, tingaga po. That is not the end. It is the doorway to eternal life. Ano nga po? Kaya nga kung ikaw ay ipinanganak 1 beses, physical lang, yun, darating ang araw na haharap ka sa ikalawang kamatayan, ang pagkahiwalay sa Diyos. At yun nga po ay yung eternal hell, yung walang hanggang kaparusahan sa nagbabagang asupre, nagliliyab na apoy. Na hindi namamatay ang uod. Hindi ko iniisip pa. Kadiri Hindi namamatay ang uod pero mainit. Kasi na-try ko yan. Sinusunog ko yung sa basura na inuuhod na. Tinatry ko. Hindi talaga agad siya, hindi talaga namamatay. Tagal. So, ayun. At yung, nasa na tayo? Ang tunay na tanong ay hindi paano ka mamamatay, kundi kanino ka nabubuhay ngayon. Yan. Kapag ka ikaw ay na-born again. So, yun na, balik tayo dun sa very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. At you must be born again. Yan. Madali lang po. Ang pagiging born again is just an ABC. Sabi nga, accept that you are a sinner. Believe in the Lord Jesus Christ, dun sa kanyang kompleto, ganap, ano nga yun? Sapat, at yan. kompletong kabayaran ng kasalanan. Yan. Ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun, paniniwalaan nyo yun. And C, confess that Jesus Christ is Lord ng buhay mo. Amen. So tayo po ay mag-pray saglit. Panginoon, salamat sa buhay at biyaya ng bagong kapanganakan kay Kristo. Turuan mo kami mamuhay hindi para sa mundong ito lamang, kundi para sa buhay na walang hanggan. Patatagin mo nga po, Panginoon, namin mga pananampalataya hanggang sa huling sandali. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Ayan. So, wala na po tayong oras at kikilalanin po natin ang nakasama natin. Pero kung hindi po namin nabati, ay ito pong lamang nakita namin. So, yun po. Narito po si Pastora Rose.
Alcoran. Hello po, salamat po sa inyong video recorded worship song. Ang kanyang church ay Jesus Assembly Mission Church. Mm. Yeah. Thank you po. Thank you po sa inyo. Si sa Pastor mga Bermy, Pastor Sherwin, my husband, Pastor Nonoy, Sister Dorothy, yung si F. Narito si din. Dina Balast po ng Shepherd's Home, si Fe Laveria, Penny Andal, yan, kababata ko po, taga San Miguel. Lorna Balason, yan, churchmate po. Kayo po dito. Mhm. Siyempre si Si Pastor Eden Aguila, ang Opo. asawa po ng aking pamangkin, si Vincent Formarejo. Si Cel. Mhm. Si Cel. Yes. Ito, yun. Ari aking Cel de la Cruz. Opo, ito po ay kina Pastora Dory. Mm. Ito po, churchmate, Lodi. Uy. Ay, Tita Lodi, happy birthday! Birthday niya po Birthday ngayon. Happy birthday po. Ang pinaka-sexy. Ayan. At Ang syempre po, mamaya po, may mga magre-replay po. So, mapagpalang araw po. Ito po, na po na ito. Nabati na po natin. Ayun. Sa lahat ng hindi po nabati, salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayon. At sa mga team replay, thank you po, thank you. Pagpalain kayo ng Lord sa panonood. At kami po mga ay nagpapasalamat sa aming mga sponsors, UEBC, ang Gourd and Lentils, ating donors na Sweetscape, Salon and Spa, Shepherd's Events Garden and Catering. Yan, taas pusong pakikiramay po sa pamilya ng ating kapatid, sa Panginoon, brother, Tatay Isis, Antinor. Hanggang sa muling pagkikita. Sabi Ayan nga, po, ayan. hindi pa alam ha. Hindi pa Hanggang alam. hindi po pa alam. Till we meet again. Yung message ni Pastor. Ayan, at happy birthday sa mga proud Febrerohen ng Yeah. GCF. Pastor Hison, belated happy birthday. Ayan, si Ate Sally Velasquez, si Ate Lodi ngayon, si Sister Tess Gomez last week, si Sister Ate Susan Kietchon. Yan, ang dami po ng Febrero sa At GCF. sa lahat po ng mga nagbe-birthday, salamat po. Salamat sa Diyos sa atin pong gift of life. Ayan. At naway gabayan kayo, tayo niya sa bawat hakbang at punuin ang puso ninyo ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig. Yan. Celebrate po tayo ng Hearts Day. Mahalin po natin ang ating kapwa at po ng mensahe. So wala na po tayong oras. Muli po kami nag-aanyaya sa susunod po na Huwebes. 7 to 8. 7 to 8 in the morning. Medyo overtime tayo. Dito pa rin po, Buhay at Patnubay. Dito sa kauna-unang online broadcast ng Batangas Province, ang Balisong Channel, kung saan confirmed ang saya. To God be the glory po. Amen. Buhay at Patnubay. Halina at samahan niyo po ako, Sister Leona Villarreal, sa programang nagtatampok ng mga kwento ng buhay at pangyayari na kung saan naranasan ang dakilang patnubay ng poong may kapal. Buhay at Patnubay. Nagbibida ng hiwaga ng pananampalataya at himala ng pagbabagong buhay na bunga at kaloob sa sinuman na nakipagkaisa kay Kristo na ating Panginoon. Buhay at Patnubay. Kasama si Sister Leona Villarreal. Tuwing Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Programang Makajos. Handog ng Balisong Channel.